Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kamakailang pagbaba ng presyo ni XRP, ang cryptocurrency na ginagamit ng Ripple Network. At ating pong alamin kung ano po ang mga dahilan sa likod ng biglaang pagbagsak na ito. At maliban dito ay aalamin din po natin kung ano po ang papel na ginampanan ng mga tinatawag na whales o mga malalaking investors sa pangyayaring ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa kung ano po ang sanhi ng pagbagsak ng presyo ni XRP. Ito pong nakalipas na February 3, 2025, sa XRP ay bumagsak ng mahigit 33% kung saan ay umabot sa pinakamababang presyo na $1.95 mula po sa dating mataas na $3.13 ilang araw lamang ang nakalipas. Sa kasalukuyan, si XRP po ay bahagyang nakabawi o nakabangon at ito na po ay nasa presyong $2.39. Ayon sa mga analyst, ang pagbaba na ito ay maaari pong maiugnay sa mga pangyayaring politikal tulad po ng mga aksyon ni Pangulong Donald Trump na nagdulot ng pangamba sa market. Kasabay po nito ay napansin ang malaking pagbebenta ng mga whales. O ito po yung mga malalaking investors. Yan, kung saan ay nagbenta po sila ng kanilang mga XRP holdings. Ngayon ay sino po ang mga whales at ano po ang ginawa nila? Ayan. Ang mga whales ay gaya ng aking sinabi kanina ay ito po yung mga malalaking holders ng cryptocurrency na may kakayang impluwensyahan ang presyo sa market dahil po sa laki ng kanilang holdings. Ayon po sa datos mula sa Sentiment, ang mga whales na may hawak po na nasa pagitan ng 10 million hanggang 100 million na XRP ay nagbenta po ng kabuwang 130 million na XRP tokens. At nangyari po yan sa loob lamang ng 24 oras. Kaya ang pagbibentang ito ay maaring indikasyon ng kanilang pagnanais na bawasan ang panganib o risk. Kaya yan, or mag-exit po sa kanilang posisyon dahil po sa kawalan ng katiyakan sa crypto market. Ngayon ay paano po nakaapekto ang pagbebenta ng mga whales sa market? Ang malaking pagbebenta po ng mga whales ay nagdulot po ng pagbaba ng open interest or OI sa derivatives market na XRP, kung saan ay nagdulot po ito ng 36.01% na pagbaba, kung saan ay ngayon ay nasa $3.81 billion. Ipinapakita po nito na maraming traders ang nagsara ng kanilang position sa halip na magbukas ng bago. Sa options trading ay bumaba rin po ang volume ng bumaba rin po ang volume nito ng 21.50%, habang ang options open interest naman ito ay tumaas ng 7.91%. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng pag-iingat ng mga traders sa kasalukuyang sitwasyon ng market. Ano naman po ang ipinapakita ng liquidation data? Sa nakalipas po na 24 oras, ang kabuang liquidation po kay XRP ay umaabot na po sa $123.23 million. Karamihan dito ay mula sa mga long positions na nagkakalaga po ng $98.61 million. Sa loob po ng 12 oras, ang long liquidations ay umabot po sa $71.64 million, kung saan ay mas mataas kumpara sa short liquidations. Ipinapakita nito na ang mga traders na nag-expect ng pagtaas ng presyo ay nakaranas ng malaking pagkalugi dahil po sa biglaang pagbagsak. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors na interesado kay XRP. Para sa atin ay mahalaga pong maging mapanuri sa mga ganitong pangyayari. Ang biglaang pagbagsak po ng presyo ni XRP ay maaari po kasing magdulot ng pagkalugi lalo na sa mga may long positions.
Kaya't mahalaga po ang pagkakaroon ng risk management strategies tulad po ng paggamit ng stop loss orders upang maprotektahan ang ating puhunan. Bukod dito, ang pag-monitor po sa galaw ng mga whales ay makakatulong upang makagawa ng mas informed na decision sa pag-trade o pag-invest. Ayan. Bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, ang cryptocurrency market ay likas po na volatile at ang mga ganitong pangyayari ay nagpapaalala sa atin na laging maging handa sa anumang posibleng pagbabago. Ang pagbebenta po ng mga whales ay maaring magdulot ng malaking epekto sa presyo, kaya't mahalaga pong maging updated sa mga balita at analysis upang makagawa ng tamang desisyon. Huwag pong mag-invest ng higit sa kaya nating mawala at laging isaalang-alang ang diversification upang mabawasan ang risk o panganib. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.